Pagkatapos na magpaalam ni Fatima kay Doña Rosita at sa mga katulong, sumakay kaagad siya sa Ford Raptor. Buti na lang at holiday ngayon, kaya wala siyang trabaho sa bangko, kaya magpapahinga na lang siya sa apartment para makabawi siya ng tulog. Matapos ang ilang sandali, lumabas na si Hendrix ngunit hindi nito bitbit ang luggage. Alam niya, iniwan lang yun ng lalaki sa loob ng guest room at pati na rin ang isinuot niyang damit dahil sabi pa nito ang katulong na maglalaban ng kanyang mga damit. At total babalik din naman daw sila dito sa susunod na linggo. Gusto kasi ni Doña Rosita niya sa Batangas idadaos ang kanilang kasal ni Hendrix. Kaya simula next week, magiging abala na sila. Habang nga sa daan sila ay wala silang imika ng lalaki. Seryoso lang to sa pagmamaneho, kaya hindi na rin siya nagbubukas ng usapan at baka magtalo na naman sila. Mas mabuting tumahimik na lamang siya para mapayapa ang kanyang kalooban. Kinuha niyang kanyang headset sa bag at isinuksok sa cellphone at inilagay sa tenga niya. Hindi kasi siya nakatulog na maayos kagabi, kaya hindi niya namalayang naidlip siya habang nakikinig ng music. Napasuyap siya kay Hendrix, ngunit seryoso pa rin to sa pagmamaneho na para mas malalim ang iniisip. Saglit na tiningnan ni Fatima ang kanyang relo at malapit na mag-alas 12, kaya medyo kumukulo ng kanyang tiyan. Sa tingin niya, 1.5 oras ng kanilang biyahe, kaya alam niyang nasa Maynila na sila. Siguro'y nagugutom na rin ng lalaki dahil inihinto nito ang sasakyan sa isang class na restaurant. Iba to sa restaurant na kanilang pinasokan noon, ngunit alam niyang mamahalin din ang mga pagkain dito. Matapos nito makapag-park, bumabato ng sasakyan, saka umikot to sa gawing kanan at pinagbuksan siya ng pintuan. Walang imik si Fatima na bumaba ng sasakyan at sumunod kay Hendrix sa loob. Mabuti naman at nakahanap agad sila ng mauupuan kahit medyo maraming tao na kumakain sa loob. Mabilis na nakapag-order ang lalaki at sandaling naghintay na maihanda ang pagkain. Ngunit nabasag ang kanilang katahimikan nang tawagin ng isang babaeng pangalan ni Hendrix. Tumingin to sa pinanggalingan ng boses at nang malaman nito kung sinong tumawag, ay biglang nagdilim ang paningin nito. Saglit na nagsalubong ang mga kiling nito at tiimbagang na tumingin sa babaeng na papalapit sa kanila. Hendrix? Oh my God! I did not expect to see you here. Boses ng isang babae. I miss you so much, Hendrix. Sambit ng babae sabay halik nito sa mga labi ng binata. Galit itong itinulak ni Hendrix at pabulyar na nagwika. What the hell are you doing, Jewel? I'm with my fiancé right now. Nabigla si Fatima sa pangalang binanggit ng lalaki. Sa isip niya, ito pala si Jewel, ang dating girlfriend nito. Sinalubong niya to ng tingin dahil masama din siyang tiningnan ng babae. Maganda naman to, matangkad at sexy, at halatang mayaman daw sa kanyang makinis na kutis. Kaya lang sa unang tingin pa lamang niya rito, ay hindi na niya to gusto. Jewel, this is Fatima Antonio, my fiancé. Pagpapakilala ni Hendrix. Babe, this is Jewel, yung naikwento ko sa iyo nung nakaraan. Dagdag na sabi ni Hendrix at ginagap ang kanyang kamay. Tumango lang si Fatima at bahagyang umiti sa babaeng kaharap. Sinasabayan lang niya si Hendrix dahil alam niyang bahagi pa rin to na kanilang kasunduan. Matalim siyang tiningnan ni Jewel pagkatapos inismiran siya at hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Naikwento na siya sa akin ni Tita Romina. Well, magbabago ng lahat ngayon nandito na ako. Because I swear, to get you back, Hendrix, you are mine, at walang sino mang pwedeng umago sa'yo. Mariing sabi nito saka to tumalikod. Puntahan kita sa bahay mo, Hendrix, mag-usap tayo. Pahabol pang sabi nito, bago to tuluyang umalis. Hindi kumibo ang lalaki. Nababahid sa mukha nito ang sobrang pagkadismaya. Magkahalong galit at lungkot ang nakikita ni Fatima sa mga mata nito. At sa tingin niya, mahal pa rin nito yung Jewel na yon. Hanggang sa dumating na ang kanyang pagkain at wala pa rin silang imikan sa isa't isa. At kahit nung bumalik na sila ng sasakyan, ay nanatiling tikom ang kanilang bibig at walang ni isa man ang nais magbukas ng usapan. Ngunit na maramdaman ni Fatima na hindi sa apartment niya ang daang tinatahak nila.
ay hindi na siya nakatiis at nagtanong na siya kay Hendrix. Mister, excuse me, saan po tayo pupunta? Saan pa? E di sa bahay ko? Pabalang ni Hendrix sa sagot. Hoy, gusto kong umuwi ng apartment dahil gusto ko magpahinga. Nainis si Fatima na sabi, ang arte mo? Baka nakakalimutan mong binabayaran na kita. Wala kang karapatan magreklamo. Galit na bulyaw ng lalaki. Hindi ko sinabing maarte ako, Hendrix Saavedra. At saka, bakit ka ba nagkakaganyan? Tingnan mo nga yung itsura mo at halos hindi na maipinta sa kasungitan. Nakita mo lang ang ex-girlfriend mo? Para ka ng sakloban ng langit at lupa. Hindi rin si Fatima nakatiis at nasagawan din ang lalaki. Hindi naman kasi siya nasasanay ng binubulyuan. Ano ba talagang problema ng Hendrix na to at palagi nalang galit? Kaya ayaw niya makipag-usap dito dahil hindi naman to marunong makipag-usap na maayos. At ito naman siya na ayaw magpatalo sa bangayan. Keep your mouth shut or I will rip that stupid tongue of yours. Galit itong wika. Bahagya si Fatima na tumingin sa mukha ng lalaki at nakita niyang pamumula ng mga pisngi nito na halatang galit na galit. Nakakuyom ang mga palad nito habang nakahawak sa manibela. Aminin mo na kasing hindi ka pa rin nakaka-move on dun sa ex mo. So ba't ayaw mo pa siyang balikan? Kayong interesado pa naman yun sa'yo. Nananadyang tanong niya. I said shut up. Hindi ka ba nakakaintindi? Shut up! Galit na bulyo ni Hendrix at saka bigla nitong inapakan ng brake ng sasakyan. Gusto mong umuwi sa apartment mo? Okay, bumaba ka na. Now go! Sigaw ng lalaki. Nabigla si Fatima sa kanyang narinig. Hindi na akalaing ganito pala sa Hendrix kapag sobrang nagagalit. Ngayon ay mas natitiyak niyang hindi pa rin to nakaka-move on sa ex nito dahil bigla na lang naging ganito ang epekto ng jewel na yun sa kanya. Mabilis na binuksan ni Fatima ang pinto ng sasakyan at dali-dali siyang bumaba. Sa isip niya, mas mabuti pa nga mag-commute na lang siya kaysa nakasakay sa sasakyan na masungit at walang modong lalaking kasama niya. Naglakad siya sa kabilang kanto upang pumunta sa sakayan ng LRT. Nang bigla siyang harangan ng pulang Raptor. Akala niya ay nakaligtas na siya kay Hendrix, ngunit hindi niya namalaya na nakasunod pala to sa kanya. Sumakay ka at ihahatid kita sa apartment mo. Pautos itong sabi. Salamat na lang. Hindi ko kailangan ng sasakyan mo. Di bali na mag-commute ako. Naiinis sa wika niya at nagpatuloy to sa paglalakad. Ngunit biglang bumaba ang lalaki at binuhat siya nito papasok ng sasakyan. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao na para bang nanonood ng taping sa pelikula. Ibaba mo ako, Hendrix. Gago ka talaga. Sigaw niya habang pinaghahampas-hampas ang balikat ng lalaki. Subalit hindi siya nito pinansin at na makapasok na sila sa loob ng Raptor ay mabilis na pinaandar ang sasakyan. Mayat may tumunog ang cellphone ni Hendrix kaya dali-dali nitong inilagay ang earpiece sa kanyang tenga saka pinindot ang accept button. Pagkatapos ito makipag-usap sa cellphone, bumaling kaagad to sa kanya. Birthday party ng kaibigan ko mamaya. Remember Attorney Leandro Alcantara? I need you to come with me. Dahil gusto niyang isama kita. Walang kaimo-emosyong wika nito. Saglit na tumingin siya sa lalaki. Kumunot ang kanyang noo dahil unang-una. Hindi siya nasasanay sa mga partihan. Pinagbigyan niya lang to ng birthday ni Doña Risita. Ngunit ngayon pati ba naman kaaraw ng kaibigan nito isasama pa siya? Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili kung bahagi pa ba to ng kasunduan nila ng lalaki. O sinasamantala lang nito ang pagkakataong naging alipin siya ng kontrata. Ayoko. Kailangan ko magpahinga at matulog na maaga dahil may trabaho ako bukas. Buong loob na tanggi niya. I want you to come with me, Fatima, because you're my fiancé. Do you understand? Mariing wika ni Hendrix. Kailangang sanayin mo ng sarili mo na sumama sa mga lakad ko dahil ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Baka nakalimutan mo. Dagdag pa nito. Ngunit ang matay nakatuon pa rin sa daan. Hendrix Saavedra, kunyari lang ang kasalan natin, kaya hindi ko kailangang sanayin ng sarili ko na makibahagi sa mundo mo. Fatima, badrip na ako, okay? Huwag mo nang dagdagan pa, please. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig.
Saglit at tiningnan niyang tingnan ang lalaki, bagamat hindi kumunot ang noo nito, ngunit seryoso pa rin to sa pagmamaneho. Bigla na lang nakaramdam siya ng awa dito, lalo na nang tumingin din to sa kanya, na para bang nakikiusap ang mga mata nito na pumayag siyang sumama mamaya sa party. Okay, wala sa sariling niya sambit niya. Hindi niya alam kung bakit niya sabi niya yon, at huli na para bawiin niya to. Maya't mayay huminto na ang sasakyan. Hindi man lang niya namalayan na nasa tapat na pala siya ng apartment. Unang bumaba si Hendrix at pinagbuksan siya ng pintuan. Susunduin kita mamaya mga 7 p.m. You can wear anything that you're comfortable with. Dahil wala namang specific na dress code. Wika ni Hendrix. Tumango lang si Fatima dahil iniiwasan niya magtalo pa sila ng lalaki. Ayaw na niya ng gulo dahil marami na siyang iniisip. Mas gusto na lang niyang gawin ko ano man ang ipapagawa sa kanya ni Hendrix. Papasok na sana siya ng gate ng apartment nang bigla siyang tawagin nito. Fatty? Napalingon siya dahil sa nakakapanibagong paraan ng pagtawag nito sa kanya. Hindi niya alam kung maiinis siya o matutuwa dahil ngayon lang niya narinig ulit ang may tumawag sa kanyang Fatty. Ito naman talaga ang palayo niya sa probinsya, pero simula nang lumuwas siya na Maynila ay wala nang tumawag sa kanya ng pangalang yon. Wala din naman kasi nakakaalam na yon ang kanyang palayaw. Kaya nakakapanibago talaga na may taong tumawag sa kanya ng ganon. Yes, sagot niya. Thank you. Nakangiting wika ng lalaki. See you later, Patty. Tumango lang si Fatima, ngunit lihim na ngumiti. Habang papasok siya ng gate, alam niyang hindi pa umaalis si Hendrix dahil hindi pa naman niya narinig ang ugong ng sasakyan. Pagkapasok niya sa loob ng apartment, ay saka lang niya nakitang umalis ito. Mars! Tuwang-tuwang bulalas ni Kay na makapasok na si Fatima sa loob. Sinugod niya to ng yakap na para bang ang tagal nilang hindi nagkikita. Mars, namiss kita. Kamusta? Tanong ni Kay kay Fatima. Okay lang, Mars. Sagot ni Fatima at pagkatapos tumulik to sa kanyang silid. Sumunod naman sa kanya si Kay na para bang excited tong malaman ang lahat ng mga nangyayari sa pagpunta ng kanyang kaibigan sa Batangas. Umupo si Kay sa kama at hinintay na matapos si Fatima sa pagpapalit ng damit. Maya't maya may kinuha si Fatima sa loob ng kanyang shoulder bag. 2 supot na bibingkang malagkit at inabot yun kay Kay. Wow, Mars, thank you. It's my favorite. Nakangiting sambit ni Kay. Ibinigay yan sa akin ni Doña Risita kanina at naisip ko na dalhin sa'yo dahil alam ko naman na paborito mo yan. Sagot ni Fatima. Talaga lang, Mars, ha? Ang bait pala ng lola ni Hendrix kung ganun, Mars. Buong paghangang wika ni Kay kahit punong-puno ang bibig ng pagkain. Walang dudang mabuting taong lola ni Hendrix, Mars. Pero sa kanyang ina, hay nako, mata pobre. Inis na wika ni Fatima. Akala niya pera lang habol ko sa anak niya. Aw, sabagay, pera lang din naman talaga. Kasi pumayag ako sa kasunduan kapalit na malaking pera. Pero ang sabihin niyang nakikipagrelasyon ako sa anak dahil sa kayamanan nila? Abay, hindi naman totoo yun. Pagpapaliwanag ni Fatima at humigato sa kama. Hay naku, Mars, hayaan mo na ang mami ni Hendrix. Total, hindi naman totoong boyfriend mo ang anak niya, di ba? Pagkatapos ng 6 na buwan, ay hindi na niya makikita pang pagmumukha mo. Tugon ni Kay at tumabi din to sa kanya sa paghiga habang kumakain ng bibingkang malagkit. Sinubukan pa nitong subuan siya, ngunit sinabi niyang busog pa siya. Pero alam mo, Mars, kanina sa restaurant habang naghihintay kami sa order namin, bigla kami nilapitan ng ex-girlfriend ni Hendrix. At Diyos ko, humalik pa siya sa labi ni Hendrix na akala mo sila pa. Pagkukwento ni Fatima. Os, talaga lang ha? Yung jewel baka mo? Yung kinuwento sa atin ng baklang si Georgia nung pumunta tayo ng salon? Maganda ba yun, Mars? Curious na tanong ni Kay. Maganda naman at sexy. Siyempre dahil fashion model, kaya alagang-alaga ang katawan. At saka, halata namang mayaman at marahil botong-boto sa kanyang mami ni Hendrix. Narinig kong binanggit ng jewel na yun ang pangalan ni Madam Romina. At parang close na close sila sa isa't isa. Dagdag na sabi ni Fatima. Nagtibid-balikat lang si Kay. Kung ganun nga matapobreng ina ni Hendrix, abay syempre, gugustuhin ta ganito mapangasawa si Hendrix sa mayaman din.
Ano namang reaksyon ni Hendrix nang hinalikan siya ng babaeng yun, Mars? Tanong ni Kay. Tinulak nga niya eh. Sabi pa ni Hendrix, "What the hell are you doing, Jewel? I'm with my fiancé right now." With facial expression pang pagkakasabi ni Fatima, kaya tuloy natatawa sa kanya ang kaibigan niya. Pero alam kong apektado pa rin si Hendrix sa babaeng yun. Hindi pa yata nakakapag-move on sa ex niya? Dagdag na sabi ni Fatima. Marami pa sana siyang ikukwento sa kaibigan niya. Ngunit kung sasabihin pa niya lahat pati ang bangayan nilang dalawa ni Hendrix, abay, hindi taga siya makakapagpahinga dahil kilala naman niya si Kay para tong investigador ko magtanong. Mars, pwede ba matulog muna ako? Kasi may lakad pa kami mamaya ni Hendrix eh. Sambit ni Fatima habang humihikab. Oh, may lakad kayo? Na naman? Saan naman daw yung punta nyo? Nagsimula na namang mangulit si Kay. Gusto kong isama ni Hendrix sa birthday party ng kanyang kaibigan. Ayoko sana, kaya lang nakiusap ang mokong. So pagbibigyan ko na lang. Sagot ni Fatima. Oh, I see. E di sige, lalabas na ako at makapagpahinga ka. Kailangan fresh na fresh ka mamaya. Kasi I'm sure, ipapakilala ka ni Hendrix sa mga kaibigan niya. Tugon ni Kay, saka ito tumayo at lumabas ng kwarto. Nang mapag-isa na si Fatima, ay hindi niya maiwasang maisip si Hendrix. Bigla niyang naalalang halikan nilang dalawa kagabi sa birthday party ng lola nito. At kahit aminin man niya o hindi, pero may ibang sensasyong hatid ang mga labi ni Hendrix habang dumadampito sa labi niya. Ngunit ayaw niyang bigyan ng maling kahulugan yon dahil unang-una, trabaho lang yon at walang personalan. At ang pagtawag nito ng Fatty sa kanya, nakakabigla. Dahil wala namang nakakaalam sa palayo niya kundi siya lang, ang kanyang pamilya at mga kaibigan niya sa probinsya. Kahit nga si Kay, hindi alam nito ang palayo niya dahil Mars lang naman ang tawagan nila mula pa nung nag-aaral sila ng college sa UP. Sa isip ni Fatima, sana hindi na sila magtatalo ni Hendrix at tuloy-tuloy na magandang pagtrato nito sa kanya dahil syempre, ikakasal na sila sa susunod na buwan. Kaya kailangan magiging kampante na sila sa isa't isa kahit hindi naman totoong kanilang pagsasama. Pero sa mata ng mga tao at ng lola ni Hendrix, magiging tunay talaga sila mag-asawa. Samot-saring mga bagay ang naiisip ni Fatima at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang tumunog ang kanyang alarm clock. 5:00 na ng hapon, kaya kailangan na niya maghanda dahil susunduin siya ni Hendrix ng 7:00. Ayaw pa sana niyang bumangon dahil napasarap ang tulog niya, pero kailangan niyang tumupad sa usapan at kung hindi magkakagulo na naman at susungitan na naman siya ni Hendrix. Bumalikwa si Fatima sa higaan at kinuha ang kanyang tuwalya at pumasok sa banyo upang maligo. Hindi naman niya ugaling magtagal sa banyo, kaya pagkatapos ng 15 minutes ay lumabas na siya na nakatapis ng tuwalya. Eksakto namang pagpasok ni Kay. Ugali na nilang dalawa na hindi kumakatok at diretso na lang pumapasok dahil sila lang naman dalawa ang kanyang kaibigan sa apartment. At wala na silang hiyaan sa isa't isa. Kahit pa nakahubad sila, wala silang pakaalamanan. Oh, nakaligo ka na pala, Mars. Ano daw rascal sa birthday party ng kaibigan na Hendrix, Mars? Tanong ni Kay. Wala namang sinabi, Mars. Anything na komportable daw ako. Kaya off-shoulder na lang na blouse at yun ang susuotin ko. Wika ni Fatima. Naghanap si Fatima ng susuotin sa kanyang closet. At tinulungan naman siya ni Kay. Na makapili na siya ay agad na siyang nagbihis. Okay lang ba, Mars? Hindi ba ako mukhang atsay dito? Tanong ni Fatima dahil hindi siya kumbinsido sa kanyang isinusuot. Kung akong tatanungin mo, Mars, mas mabuti yung fitted na whole dress na hanggang tuhod ang suotin mo. Mas sexy kang tingnan kapag naka-whole dress ka. Lutang na lutang ang maganda mong body figure. Suwestyon ni Kay. O ito, Mars, bagay na bagay ito sa'yo. Bulalas ni Kay na makita niyang isang maroon na off-shoulder na fita dress. Ay, matagal ko nang hindi nasusuot to, Mars. Huli kong suot nito nung graduation natin. Binili ito sa akin ng nanay ko bilang regalo niya sa araw ng aking pagtatapos. Pero sige, itatry ko. Sabi ni Fatima at nagsimulang isuot ang damit. Kasyang-kasya pa sa iyo, Mars. Perfect.
Nakangiting sambit ni Kay at may kasama pang palakpak. Sige Mars, patuyuin mo na natin yung buhok mo at pagkatapos aayusan kita. Wika ni Kay. Mars, salamat ha. Napaka-supportive mo talaga. Sabi ni Fatima. Of course. Sino pa bang tutulong sa iyo Mari kundi ako, di ba? Tugon ni Kay habang kinuha nito ang blower at simulang patuyuin ang buhok ng kanyang kaibigan. Nang matuyo na ang buhok ni Fatima, sinimulan na siyang ayusan ni Kay. May talent si Kay sa pagmi-makeup, kaya kampante siya na kahit papaano ay may bubuga rin siya mamaya sa party. Ayaw nang ikakahiya siya ni Hendrix. Kahit hindi man siya totoong fiancé nito, but she wants to give her best para sa kontrata. Pagkaraan ng ilang sandali, wow Mars, tingnan mong itsura mo sa salamin, daig mo pa nagsalon niyan. Tuwang-tuwang sabi ni Kay. Namangha din si Fatima na makita niya sa salamin ang kanyang sarili. Kahit simple lang ang kanyang makeup, ngunit bagay na bagay sa kanya at mas lalong tumingkad ang kanyang kagandahan. Tingnan natin kung hindi magkakagusto si Hendrix sa iyo Mars. Abay, ang ganda-ganda mo yata. At kahit siguro yung jewel na yon, hindi makakahigit sa kagandahan mo. Buong paghangang sambit ni Kay. Ay naku Mare, I love my own best friend ka talaga. Tugon ni Fatima at sabay silang nagtawanan. Oo nga pala Mars, maiba nga ako. Nasaan pala yung sapatos at damit na sinuot mo kahapon sa birthday ng lolo na Hendrix? Hindi ko nakitang bitbit mo yon. Curious na tanong ni Kay. Naku Mars, pinapaiwan na Hendrix sa ancestral house ng lola niya. Katulong na lang daw maglalaba nun. Gusto ko sanang dalhin dito para malabhan, pati na rin yung mga damit at underwear na sinuot ko. Pero yung gagong Hendrix na yon, ayaw ipadala. Iniwan lahat ng mga gamit doon. Dahil pupunta pa naman daw kami next week para asikasuhin ang aming kasal. Ah, ganun ba? Ang sweet naman pala ni Hendrix Mars. Tumatawang sabi ni Kay. Hindi na lamang nagsalita si Fatima. Sa halip naglakad-lakad siya sa kanyang kwarto habang suot ang kanyang 3 inches na black stiletto. Si Kay naman ay nakaupo lamang sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang pinag-indayog na katawan ng kanyang kaibigan habang naglalakad to. 6:30 pa lang sinundunan ni Hendrix si Fatima. Buti na lang at maaga siyang nakapag-ayos ng sarili. Akala niya hindi papasok si Hendrix sa loob ng apartment, ngunit pinapasok pala siya ni Kay at pinaupo sa sofa. Mars, nandyan ang Prince Charming mo at ang gwapo? Pabulong na wika ni Kay habang nakatiklop ang dawang palad na halatang kilig na kilig. Lumabas si Fatima ng kwarto at sumunod naman si Kay sa kanya. Ah, Hendrix, ikaw nang bahala sa kaibigan ko ha? Bili ni Kay at nagbigay ng thumbs up. Don't worry Kay, isosoli kong kaibigan mo. Nakangiting tugon ni Hendrix, saka tumayo't inalalayan si Fatima sa pagbaba ng hagdan. Sumunod naman si Kay hanggang sa gate. Mars, alis na kami. Pagpapaalam ni Fatima sabay yakap sa kanyang kaibigan. Mag-iingat ka Mars ha? Tugon ni Kay. Tumungo si Hendrix sa gawing kanan at pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan si Fatima. At na makapasok na to sa loob, ay tsaka naman siya umikot sa driver's seat. You look so lovely Fatima. Buong paghahangang wika ni Hendrix. Nang marinig ito ni Fatima, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kay sarap pakinggan mula kay Hendrix na tinatawag siya nitong Fatima. Para tong musika sa kanyang pandinig na gusto niyang paulit-ulit na marinig. Patty, are you okay? Tanong sa kanya ni Hendrix nang hindi siya nagsalita. Thank you Drix. Utal-utal ng tugon ni Fatima. Tumingin sa kanya si Hendrix at ngumiti ito. Call me Hendrix, pero sa harap ng mga tao, alam mo na kung anong endearment natin. Sabi ni Hendrix. Bagamat, hindi naman galit ang tono ng boses nito, pero alam ni Fatima na seryoso to sa kanyang sinasabi. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang high-class na restaurant kung saan idadaos ang party. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga sumunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.